ginagawa natin? Hindi ko naman sinabing hindi ko gusto. Bakit ako yung gusto mo? Okay sa'yo, pero sa akin hindi. I'm 19, Dad! Adult na ako! Kailangan kong bumitaw. Hindi dapat nangyayari sa atin to. Kinuha si Teacher Joy ng isang mayamang pamilya para maging private tutor ng dalaga na si Erica. Gusto raw kasi mas gumaling pa ni Erica sa subject na math tungkol naman sa trigonometry. Ngunit napansin ni Joy na mayroong mga libro si Erica tungkol sa anime na may plus. Kaya natuwa siya dito dahil parehas sila ng hilig ni Erica noong dalaga pa siya. Ngunit mayroon isang libro na napansin si Joy na tungkol naman sa storya ng mga lesbian anime. Sambit ni Erica na mas hilig niya raw kasi basahin ang ganoong uri ng storya dahil mas ginaganahan siya. Sambit naman ni Joy na ayos lang naman raw kung mahilig si Erica sa ganoong storya dahil hindi na ito bata at nasa tamang edad na para mag-explore ng mas malawak na kaalaman tungkol sa ganoong bagay. Ang importante wala siyang nasasaktan na ibang tao at personal na buhay niya rin naman iyon. Ngunit biglang narinig ni Erica na dumating na ang kanyang ama at inaya nito si Joy na doon na rin daw maghapunan sa kanila para makilala na rin nito ang kanyang ama na si Gordon. Subalit unang sulyap pa lang ni Joy sa father ni Erica tila iba agad ang naramdaman nito. Kaya naman halos nawala na rin ito sa sarili niya habang pinagmamasdan ang maskuladong pangangatawan ni Gordon. Para mapawi ang init na nararamdaman nagpasya na lang tuloy muna si Joy na pumunta ng banyo. Matapos noon nagpatuloy ang pagtuturo ni Joy kay Erica sa pagdaan ng buong linggo na tila marami na rin naman silang natutunan. Ngunit may isang beses na habang nagtuturo si Joy at itong si Erica ay iba na ang mga tinginan sa kanya, nang mapansin ni Joy na wala sa focus si Erica kaya nagsabi ito na mag-break muna sila pansamantala, kaya para malibang kumuha si Joy ng libro ni Erica na kanilang babasahin tungkol naman sa anime. Tinanong ni Erica si Joy na kung normal lang daw ba yung nasa storya na ang babae raw ba talaga ay napapawiwi habang may ginagawa sa kanya. Paliwanag naman ni Joy kay Erica na normal lang naman daw na mangyari iyon sa babae lalo na kapag ito ay naabot na ang langit ng tagumpay. Dahil doon natanong ni Joy si Erica na kung hindi niya pa raw ba naranasan ang ganon, sambit ni Erica na never pa raw dahil hindi pa nito nasusubukan ang magmariang palad, kaya nagsabi na rin si Erica kay Joy na turuan daw siya nito. Bagaman hindi kasama sa lesson nila ang ganoong bagay ngunit pumayag naman si Joy na turuan na nga si Erica. Kaya naman ang mga susunod na eksena ay talaga namang sa full movie nyo na lang masasaksihan mga lodi. Nang maramdaman naman ni Joy na on the way na si Erica kaya nagpa siya ito na lumabas muna upang pabayaan na lang muna si Erica hanggang matapos. Ngunit sa paglabas na iyon ni Joy at sa hindi niya inaasahan na makikita niya naman ang father ni Erica na kasalukuyang naliligo sa pool. Kaya naman medyo nailang doon si Joy dahil sa kanyang nakita. Lumapit naman si Gordon sa kanya upang humingi rin ng paumanhin sa kanya dahil sa nakalimutan niya raw na may tutor nga pala si Erica ngayon. Matapos noon kinamusta naman si Joy ng kapwa niya guro na nagbigay rin ng trabaho niya ngayon bilang tutor. Masaya naman daw si Joy bilang private tutor ni Erica dahil mabilis itong matuto. Dumating naman doon ang kapatid ni Joy na student rin sa school nila at humihingi ito ng pamasahe dahil nakalimutan niya raw assignment niya sa bahay nila. Subalit pagdating ni Maria sa bahay nila tila kahit anong tawag nito sa asawa ng ate niya na si Vigo hindi siya pinapansin. Kaya tinignan niya ito sa bintana at masasaksihan niya sa loob na ang asawa ng kanyang ate ay mayroong binobombang iba kaya kinuhaan niya ito ng video. Kaya naman nang malaman iyon ni Joy ay agad nitong pinalaya si Vigo sa bahay nila. Sa mga pagkakataon namang iyon napagtanto na rin ni Joy na hindi niya na rin mahal si Vigo at kailangan niya na itong kalimutan. Sambit naman ng kapatid nito na bakit hindi raw patulan nito ang daddy ni Erica dahil byudo naman raw iyon at mukhang may gusto rin naman kay Joy. Natatakot lang talaga akong mag-isa. Andito naman ako. Di naman lahat ng pangangailangan ko kaya mong ibigay eh. Kung kailangan mo ng kakamot sa kate, bakit hindi mo pinggutin yung tatay na tinuturuan mo? Loko ka. Sumunod na araw habang tinuturuan ni Joy si Erica at nang narinig nito ang sasakyan ni Gordon tila hindi na rin ito mapakali dahil handa na siyang ibigay ang sarili. Subalit habang nagbabakbakan sina Gordon at Joy pasimple namang nakikinig sa kanila si Erica sa labas ng pinto kaya naman tinamaan na rin ito ng kabilugan ng buwan, matapos ng mga matitinding aksyon na naganap sa bahay ni Erica at itong Vigo naman ay nakikiusap pa rin kay Joy na muli siyang balikan. Ngunit sadyang natauhan na nga si Joy sa katulad ni Vigo kaya tuluyan niya na itong gustong kalimutan kasabay ng pagtapon niya ng mga naiwang gamit pa nito sa bahay niya.
Subalit sa pagtagal ng pagtuturo ni Joy kay Erica, tila tuluyan na rin itong bumigay sa init ng kanyang nararamdaman kaya gusto nitong matikman ang tahong ni Carla. Tanong pa ni Erica kay Joy na kung ano raw ba ang mas masarap pagdating sa pagkakaiba ng lalaki at babae kapag humahalik. Sambit naman ni Joy na halos parehas lang naman daw ngunit nagkaiba lang sa putahe. Hanggang sa hindi na rin nagtagal at doon na rin naganap ang digmaan ng dalawang babae na parehas ng mayroong kabibe. Ngunit sa kasamaang palad bigla namang darating doon si Gordon. Anak! You're too young! Joy, ano ba to? Okay sa'yo, pero sa akin hindi. I'm 19, Dad! Adult na ako! Ako na lang ang magre-resign. Teka lang, Hindi dapat nangyayari sa atin to. Matapos ng mga nangyari sa tatlo agad na pinuntahan ni Gordon si Joy sa school upang humingi ng pasensya dahil kasalanan niya rin naman raw. Hindi naman nagalit si Joy kay Gordon sa ginawang pagpigil nga nito sa nangyari sa kanila ng anak nitong si Erica. Kaya sumunod noon ay humiling na rin si Gordon kay Joy na gusto niya raw makaisa dahil miss niya na raw ang romansa ni Joy. Sa una ay tumanggi naman si Joy dahil nasa school nga sila, subalit pumayag na rin ito dala na rin sa mahilig siya sa mga ganoong bagay. Sumunod noon kinausap na rin ni Joy ang mag-ama tungkol nga sa sitwasyon nilang tatlo. Sinabi ni Joy na kailangan muna nilang maghiwalay ng tatlo para na rin sa ikabubuti nilang tatlo. Maayos naman tinanggap ng mag-ama ang nais ni Joy dahil alam din nila na hindi dapat mangyari ang ganoong mga pagkakamali nilang nagawa. Subalit may biglang na-receive na text si Joy mula sa dati niyang kasintahan at tila nagbabanta ito sa kanya ng hindi maganda. Kaya naman may isang masamang balita nang ang malalaman si Joy. Sinabi ng kaibigan ni Joy na kailangan na raw nitong mag-resign bago pa ma-terminate sa trabaho. Kumalat kasi sa buong school nila ang ikinalat na video nila ng dati niyang kasintahan na silang dalawa doon ay nagbabakbakan. Dahil doon tuluyan na ring nawalan ng trabaho si Joy at kumalat pa sa buong social media ang ginawa nila ni Vigo. Nagsabi naman si Gordon na gagawa niya raw ng paraan para matigil ng mas kumalat pa ang viral video ni Joy. Sumunod noon tuluyan na rin nahuli ng mga pulis si Vigo sa dahilang sa pagkalat nga nito ng video. Habang gumawa naman ng sariling page si Joy na kung saan ito na nga ang boss sa mga tulad niyang tutor. Kasabay noon official na rin si Joy at Gordon dahil nahuhumaling naman na raw si Erica sa kapatid ni Joy na si Maria. At muli dito na rin natatapos ang ating munting recap mga idol. Huwag niyo po sanang kalimutan ang mag-like sa ating video at naway mag-subscribe na rin kayo upang palagi kayong updated sa mga susunod pa nating movie recap. Hanggang sa muli mga Lodi. Adios amigos!